Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung tungkol sa mga patalim, ano? Katulad itong ito, no? Ito yung tinatawag na balisong, no? Ito ay bahagi ng ating kultura, no? Dahil dito yan invento, no? Kilala tayo dahil dito, no? Actually, maliban sa arnis, no? Ang Pilipinas ay kilala din sa paggawa ng balisong, no? Dito yan invento, no? Ang salitang balisong ay nagmula sa salitang bali na ibig sabihin nabalik, no? Kasi dati ang mga original na balisong ay gawa sa nabaling sungay ng mga kalabaw, no? Kaya ito ay bahagi ng ating kultura, no? Kasama na ang arnis, no? Yan yung mga original na mga bagay na nagmula sa atin. Pero sa kasamang palad, no? Ito ay nagagamit sa krimen, paggawa ng krimen at illegal na bagay, no? Tulad ng pangultang. At saka yun nga, yung mga nangyari sa estudyante, may nasaksak na bata dahil nag-away, no? Inabot yung kanyang baga, no? So nasa critical na kondisyon, no? Nagsimula sa suntukan hanggang sa kumuha ng patalim at sinaksak yung kanyang kalaban, no? So isa sa mga patalim na maaari nilang dalhin ay itong balisong dahil madali itong itago, no? Maisuksok sa kanilang pulsa o sa kanilang katawan, no? Itago sa kanilang katawan, no? Bali, ngayon pag-usapan natin, ano bang batas ang nilabag ng isang tao kahit ng isang bata kapag siya ay nagdala ng patalim, no? Mga kaibigan, yan yung Presidential Decree number 9 or PD9, no? Ayon sa batas na yan, bawal ang sinuman na magdala ng kutsilyo, itak, no? Hindi lang kutsilyo kundi itak, tsaka yung knuckles, sa Tagalog knuckles, no? Sa Ilonggo, bichikorno, no? Hindi ko alam sa Bisaya, parang bichikorno din, no? Tawag nila knuckles, no? Yung sinusuot na sa kamao, no? Na gawa sa bakal, no? At yun ay nakakapinsala, no? So yun ang mga ginagamit sa tuwing nag-aaway, no? Magkabilang grupo or pag-aaway ang dalawang tao, no? Gumagamit na ng armas, no? So ayon sa PD9, bawal ang sinuman na magdala ng patalim, no? Patalim, itak, balisong, knuckles, no? Mga deadly weapons, no? Lalo na yung mga bladed weapons, kutsilyo, no? Lalo na yung kutsilyo, bawal na bawal yan, no? Pero tandaan po natin, ito, lalo na sa mga security guards, no? Na kulang ang kaalaman sa batas, no? Makinig kayo, no? Ayon sa PD9, bawal magdala ang sinuman ng kutsilyo. Okay, kutsilyo. Sabihin na lang, tutok muna tayo sa kutsilyo, no? Ang kutsilyo, iba't ibang klase, no? Merong karet, no? Merong balisong, merong ordinaryong kutsilyo, merong kitchen knife, no? Meron ding ballpen knife, no? So, lahat yan ay bawal dalhin. Illegal, no? Kasi makakasuhan ka ng PD9 o yung illegal possession of bladed weapons, no? Pero ito tandaan nyo mga security guards at lalo mga police, no? Lalo na yung mga baguhan, no? Bawal magdala ng deadly weapon, no? Kung wala kang pahintulot at kung hindi mo ginagamit sa iyong hanap buhay. Kasi merong exception sa PD9 eh. Ang exception diyan, except where such tool or knife, no, is used in carrying out, no, the livelihood of a person or something like that, no. Maliban na lang kung yung kutsilyo na yan ay ano ba tawag sa Tagalog doon? Ay pangunahing gamit niya sa paghahanap buhay, hindi mo pwedeng kumpiskahin yan. Bakit? Dahil yan ay ang kanyang ginagamit sa paghahanap buhay at yan ang nasusulat sa batas. Kung ano yung nasa batas, yun ang dapat sundin nyo, no? So wag tayong ignorante, no? Bakit ka mo? Kasi humahanto sa pag-abuso eh, no? Kasi merong ibang tao na feeling nila na nasa otoridad sila, inaabuso na nila, no? Malay mo yung tao na yun, nagdala lang ng kutsilyo dahil kasama yun sa hanap buhay niya. Halimbawa, no? Ano pala siya, magtutuba, no? So, siyempre, kailangan niya kumuha ng nyog. Hindi niya naman kayang maghanap buhay sa pagtutuba, no? So sabihin natin sa paggawa ng tuba, no, or sa pagputol, no? Sa pagputol ng mga sanga ng kahoy, dahon ng nyog, sanga ng nyog, no? Kahit bunga ng nyog, no? Sa pagbalat ng buko, no? Sa pagbalat ng buko o sa pagbalat ng nyog, siyempre kailangan niya yan sa kanyang hanap buhay. So exempted siya diyan, no? So yan ang nasusulat sa batas, no? Wala namang regulatory agency na nagbibigay ng permit, no, sa mga patalim, no? Kasi ang meron lang yung license for firearms, no? Lisensya para sa baril. Pero para sa mga patalim, wala, no? Kasi kung meron, di marami nang nag-apply niya, no? Na malagyan ng serial number ang kutsilyo, no? Para maging legal, no? So sa paghanap buhay, yun na, exempted yan yung mga nagtitinda ng buko. Okay? Dahil kailangan nila yan sa kanilang paghanap buhay. Yung mga matador, no? Yung nag-iihaw ng baboy, no? Ano pa yung mga importante, no? Sabihin natin, yung mga martial artists, no? Martial arts, no? Sa martial arts kasi, no, ang isang instructor upang makumbinsi, no? Kasi sa pag-aaral ng martial arts, maliban sa pwede kang gumamit ng mga plastic, no, or mga laruang kutsilyo, no? Kasi minsan, no, iba kasi yung realidad, yung makikita mo talaga yung totoong sitwasyon. So ipapakita mo demonstration, no, kung ano ang tunay na patalim, no? Kung gaano kadelikado at paano mo madidepensahan kapag inatake ka ng tao na may patalim, no? So kailangan maunawaan natin mabuti kung ano yung patalim, no? Kung gaano kadelikado, no? So reality, kasi merong mga martial artists na talagang pinag-aaralan nila yung tunay na sitwasyon. So pwede sila magdala ng patalim, no? Kaya hindi sila pwedeng hulihin kasi importante yan para maturuan ang mga tao o mga bata na idepensa ang kanilang sarili, no? Kasi lalo na yung mga rape cases, no? Minsan minsan kapag may nalalaman ka sa martial arts, no, magagamit mo yan para maisalba yung buhay mo, no? So yan, no? Martial artist, yung mga mangingisda, no? Kailangan din nila magdala ng patalim para iputol sa mga
fishnet, ano ba fishnet? Ano ba tawag sa fishnet sa Tagalog? No, yung kanilang iniitsa para manghuli ng isda, no? Kasi for example, aksidente sila mismo napulupot doon sa net na kanila tinapon. So, para isalba nila yung sarili nila, kailangan nila yun ng kutsilyo, okay? So, ang tanong, teacher, pwede ba magdala ng kutsilyo? Depende, no? Kung ang kanyang tinuturo ay may kinalaman, no? May kinalaman sa kutsilyo, halimbawa, kasaysayan ng balisong, kasi ang balisong ay isang makasaysayang likha ng mga Pilipino, kasi dito yan mula sa atin, no? At sumikat yan sa buong mundo, no? So, maaari, basta merong kinalaman sa kanyang itinuturo, subalit, ipaalam niya sa mga mag-aaral na delikado ang magdala ng patalim, bawal ang magdala ng patalim, at maaari silang makulong kapag nagdala sila ng patalim, no? So, kaya react tayo sa picture na ito, no? So, ano bang mali sa picture na yan? Okay, bigyan ko kayo ng 1 minuto, okay? Sige, 1 minuto, kaya aking oras na. Sige. Okay, so, kunwari, tapos na ang ating 1 minuto. So, sa picture na yan, ang mali dyan, no? Yung pinumpiskan yan ang gunting, no? Gunting. Ang gunting, kailangan yan yung sa mate, no? Sa music, arts, PE, and health, no? So, paano makakalikha, no, ng proyekto ang bata kung hindi sila gagamit ng gunting? Dahil lamang sa may isolated incident, no? Dahil lamang sa may nangyaring saksakan sa pagitan ng mga bata, no? O grupo ng mga kabataan, pinagbawal mo ng gunting. So, maapektuhan na yung mga responsable sa paggamit ng gunting, no? So, sir, kasi masyado yung matalim at delikado talaga sa mga bata, no? Metal yan, no? Patalim yan, no? Matalim. So, ang tanong ko na lang ay ganito, no? Sa totoo lang, no? Lahat ng bagay pwedeng gamitin armas, no? Pwedeng gamitin, sabihin natin, pwedeng gamitin sa pananakit ng kapwa. Kahit yung ballpen mismo, no? Itusok mo yan sa mata, no? Ng kalaban mo, o kung ikaw ay mag-aaral, nasa bata yan eh. Nasa mindset, nasa mentality, nasa intensyon, nasa utak yan ng isang tao kung gagawa ba siya ng krimen o hindi, no? Pero hindi ko sinasabing maghigpit. Maganda yan, maghigpit, no? Magpiskahin lang mga kutsilyo, balisong, no? Kitchen knife. Yan, klarong-klaro na hindi yan nila gagamitin sa eskwelahan. No? Bakit magdadala sila ng kitchen knife? Meron namang kutsilyo sa cookery nila, in situ, di ba? Meron namang kutsilyo doon, no? So, pwede naman sila manghiram doon dahil kusina yun, no? Sa pag-aaral nila ng pagluluto, no? Pero kung magdala sila, makita sa bag nila, dapat talaga kumpiskahin yun. Pero dito sa picture na to, no? Ang gunting, dapat hindi yan kinumpiska, no? Kasi kawawa yung bata, anong gagawin niya sa art niya? Paano magiging presentable ang kanyang project, di ba? Yan ang problema kasi sa ibang sa ibang mga, pasensya na po sa ibang mga kawani ng gobyerno, no? Kumikilos na kung kailan nagka-problema. Sa totoo lang, no, kung may dapat sisihin kayo din, no? Kasi prevention is better than cure, no? Kasi kahit may mangyari wala, dapat ginagawa nyo na maayos ang trabaho nyo. Buti nga, hindi nag-file ng civil case ang mga magulang. Napansin nyo kasi kung sa civil code, meron din pananagutan ang administrator o yung nagpapatakbo ng eskwelahan, no? Pero anyway, huwag na nating palalain, no? Huwag na nating buluhin palalo, no? Pero yun, reminder ko sa mga security guards, dapat bago nyo kumpiskahin, dapat alam nyo ang ginagawa nyo. Tanungin nyo ang tao kung para saan niya yan ginagamit, no? Pero hindi ko sinasabi na matik na yan pagka may kutsilyo, mag-iisip ka na baka sa trabaho niya yan, no? Pero kasi mga patalim or yung mga matatalim na bagay na obvious na para sa hanap buhay, para sa kanyang trabaho, para sa kanyang gawain. Yung mga gunting, no? Klaro naman may color, no? May plastic, no? Ang gunting. Klaro naman para talaga yun sa art project, no? At ang mga obvious na para sa trabaho. For example, may naglalako ng buko, tapos merong sasukbit na itak, no? So, huhulihin mo pa ba yun? Natural, hindi. Dahil klaro na may dala siya napakaraming buko. Natural, magtitinda siya ng buko. So, paano niya babalatan yung buko kung hindi siya gagamit ng itak, di ba? Halimbawa, sa babuyan, no? Pwede mo bang, tawag doon, hiwain ang karne ng baboy na hindi ko magamit ng itak? Siyempre, sentido commun, no? Pero, construction worker, may dala ng, tawag doon, lagarin, no? O, ano pa ba yung matatalim na bagay na ginagamit sa pagkakarpentero? Nagamit ng mga karpentero, lagari, no? Yan pwede. Pero kung meron sa kutsilyo, sa tingin ko, hindi naman kailangan ng mga karpentero ang kutsilyo. Kasi importante lang naman sa kanila, martilyo, lagari, no? At yung mga kilalang mga gamit ng karpentero, no? So, yun, no? So, pwede kumpiskahin yan kapag isang karpentero ay merong kutsilyo, no? At saka, ano pa ba? Halimbawa, pulis, no? May dalang kutsilyo, pwede mo ba kumpiskahin ng kapwa? Pwede ba yung kumpiskahin ng kapwa pulis? No? Natural, hindi, no? Kasi, pinalaman niya sa kanyang trabaho, no? Sa implementation of peace and order, no? Hindi lamang sa pamamagitan ng baril na kaya niyang pagtabo ng kanyang sarili, kundi sa pamamagitan din ng patalim. Halimbawa, magawan siya ng baril, di ba? So, yun yung ang sinasabi sa Presidential Decree 9, no? Bawal magdala ng patalim, pero kung ito ay ginagamit mo sa iyong hanap buhay, natural, exempted to, no? Hindi ka pwedeng hulihin dahil dyan, no? At hindi ka pwedeng pagbawalan na magdala ng patalim kung kinakailangan sa trabaho mo, no? Bahagi ko lang, no? Actually, naranasan ko itong patalim na ito na sa korte, no? Kasi isang araw, no? Dumalo ako sa hearing, no? Sa hearing, may akusado, no, na nagdala ng patalim. Tapos sinabi niya na ginagamit niya daw sa paghiwa ng kalamansi. Doon ako nadismaya. Dadalo ka ng korte, maghihiwa ka ng kalamansi. Bakit? Meron ba mga kalamansi sa korte? Maswerte siya, hindi siya tinuluyan ng, hindi ko na sasabihin, no, kung
anong kawani ng gobyerno, no? Buti hindi siya kinasuhan, no? Pero kung ako sa posisyon, no, ng nagpapatupad, no, talaga huhulihin ko 'yon kasi bakit ka magdadala ng kutsilyo sa korte? Ba't sasapat mag-aalibay ka na ginagamit mo sa kalamansi? Wala namang taniman ng kalamansi ang korte, no? So, yun lamang po mga kaibigan, no? So, in conclusion, no, sa madaling salita, no, bawal magdala ng patalim dahil nabagyan sa batas ayon sa Presidential Decree number 9. Ayon sa Presidential Decree number 9, ang sino mang mahulihan ng patalim ay makukulong ng 10 taon hanggang 15 taon. Pero inamyendahan yan, no? Pero binago yan ng BP 6 o Batas Pambansa 6, no? Ibinaba yan, no? Ibinaba yan sa 6 na buwan hanggang 1 taon. At kung hindi ako nagkakamali, yung penalty o yung multa, bumaba yata sa 1,000, no? Lumiit ang parusa, no? So, yun lamang po at sana meron po kayong natutunan at minsan, isip-isip po, research, hindi ko wala na tayo sa paaralan, huminto na ang ating obligasyon na mag-aral, no? Kailangan pa rin natin mag-aral, no? Kailangan pa rin natin pag-aralan ang mga bagay-bagay, lalo na sa mga security guard na palaging nababalita, no? Nag-iilan lamang dahil kakabisi sa kakatayo, no? Hindi na binibigyan ng halaga ang paglalagay ng mga impormasyon o kaalaman sa kanilang utak, no? Huwag na natin hintayin na i-training pa tayo ng ating agency o ng kapulisan. Tayo na mismo ang mag-usa na pag-aralan ang mga bagay na may kinalaman sa ating trabaho. Basa-basa din tayo pag minsan. Maraming salamat po.